So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ng Diyos dahil binigyan niya tayo ng isang magandang araw para tayo'y magkakatipon-tipon muli. Diba? Para sama-sama natin siyang papurihan. Amen? Excited ba tayo? Dapat excited tayo. Diba? Dapat excited tayo lagi. Okay? So, sa umagang ito, samahan nyo akong buksan ang aklat ng Matthew. Matthew chapter 5, verse 14 to 16. So, sabi po dyan, "You are the light of the world. A town built on a hilltop cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house." Verse 16. "In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." Sa Tagalog po, kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may tatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay ilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, ilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. 16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng maraming tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Okay? So, pinagpala po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. So, let's pray. Father God, we thank you, we honor you sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa buhay na meron kami. Salamat sa kalakasan na meron kami mula sa iyo, O God. Lord, salamat sa pagkakataon na patuloy mo ibinibigay sa amin upang ikaw ay sama-sama naming mapapurihan, sama-sama naming maparangalan. And Lord, sama-sama naming mapagbulay-bulayan ang iyong mga salita. Dalangin ko po na patuloy mo kaming samahan. Buksan mo, Panginoon, ang aming mga espiritual na pandinig, espiritual na mga mata, Panginoon. At higit sa lahat, buksan mo, Panginoon, ang aming puso, Panginoon, upang maunawaan namin ang mga salitang ito. Marinig namin, Panginoon, ang iyong munting tinig. At matuto kami, Panginoon, na sumunod sa iyong nais sa buhay ng bawat isa sa amin. Ikaw ang aming pinupuri, tinadakila, sinasamba sa umagang ito sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, kamusta ang ating ilaw, mga kapatid? Buhay pa ba? Open din na. Kamusta yung ating spiritual na buhay? Yung spiritual na ilaw? Higit sa lahat, kamusta yung Panginoong Hesus sa buhay natin? Nagliliwanag pa ba? Nagniningning pa ba? Nagsashine pa ba sa buhay natin yung glory ng Diyos? So, sa umagang ito, maanong tanungin natin yung ating sarili? Diba? Maanong tanungin natin yung ating sarili? Nagliliwanag pa ba yung ilaw na nasa puso ko? Nagliliwanag pa ba yung ilaw? Nagliliwanag pa ba yung Kristo sa puso ko? Diba? Dapat, yan yung isang malaking katanungan sa atin bilang mga Kristiyano. Na sa mundong ating kinagagalawan sa mga panahong ito, dapat nating matanong yung ating sarili. Are you shining? Diba? Hello? Sado kayong seryoso ah. Liliwanag pa ba? O kumukuti-kutitap na? Kasi malapit na yung Pasko.
Ganun-ganon na yung ilaw natin. Eto na naman, Pasko na naman kaya. Diba? Natatanaw pa ba ng mga neighbors natin, mga friends natin, di ba? Classmates, co-workers, natatanglawan ba nila yung ilaw sa buhay natin? Naaaninag ba nila? Yung ilaw, yung kakarampot na ilaw na nasa buhay natin? Bakit kakarampot, kuya? Ikaw yung makakapagsabi niyan kung gaano kalakas yung ilaw na meron ka. Di ba? Hello? Maiging tanungin natin yung ating sarili, mga kapatid, sa panahong ito. Bakit? In the past 2 years na nagkaroon ng pandemic, maraming Kristiyano ang humina ang ilaw. Maraming mga Kristiyano ang namatayan ng ilaw. Maraming Kristiyano ang aandap-andap yung ilaw. Bakit? Pandemic lang yung naganap, ha? Pandemic pa lang yun. It's just a preparation pa lang. Wala pa yung totoo. Diba? Ano pa lang yun kumbaga, sabi nila, economic recess. Diba? Pero yun, testing pa lang yun. Testing pa lang, tinetest tayo, lalo na tayo mga Kristiyano, kung hanggang saan yung paniniwala natin, hanggang saan yung paninindigan natin bilang Kristiyano, bilang tagasunod ni Kristo. Economic recess, sinasabi nila, pero malaki yung impact sa buhay ng mga Kristiyano. Amin ba? Hello? Malaking impact. Kaya nga ang tanong yung ilaw mo nagliliwanag pa ba? Yung ilaw ba natin nakakaakay? Nakakaakay pa? O nakakabulag na sa mata ng mga nasa paligid sa atin? What do you mean by nakakabulag, kuya? Di ba ang isang ilaw na nakakasilaw, nakakabulag? O edi ilaw pa rin yung kuya. Oo nga. Pero baka hindi na, yung ilaw mo, baka hindi na ilaw ni Kristo yan. Kasi nakakabulag ka na Kasi kung ang ilaw mo ay ilaw ni Kristo, makakaakay ka. Makakatanglaw ka ng mga tao palapit kay Kristo. Amen? Diba sabi nga, let your light shine. Diba? Magpagliwanagin daw natin. Ang masakit nga kung nakakabulag na yung ilaw natin. Diba? Sa sobrang silaw ng ilaw mo, diba? Hindi ka na nakakaakay. Nakakabulag ka na. Bakit nakakabulag? Kasi baka yung ipinapamuhay natin, diba? Maraming ganun Baka yung ipinapamuhay natin, akala natin nasa Diyos pa. Pinapamuhay natin para pa kay Kristo. Diba? Yung pala, taliwas na sa katuruan ni Kristo. Patatawarin naman ako ni Lord. Anak naman ako ng Diyos, kaya patatawarin ako. Okay lang. Pinagmamasdan ka ng mundo. Diba? Gagayahin ka ng kapitbahay. Hindi, okay lang yan. Paano mo sasawayin yung isang bata na nagmumura kung ikaw mismo lumalabas sa bunganga mo, nagmumura ka? Tapos sasabihin ng kapitbahay mo, di ba Kristiyano yan? Bakit nagmumura? Hindi, patatawarin naman ako ni Lord. Kasi magsasorry naman ako kay Lord mamaya. Lord, ngayon na, sorry. Yun yung nakakabulag. Di ba? At the same time, peke yung ilaw mo. Di ba? Peke yun. Bakit? Sa una lang yan nagliliwanag. Katagalan yan, mapupundin na rin yan. Diba? Sa mundong kinalalagyan natin ngayon, mga kapatid, bilang Kristiyano, kaya nga sabi ko kanina dapat nating tanungin yung ating sarili.
na dapat bilang Kristiyano, manatiling nagliliwanag yung ilawan na meron tayo. Diba? Bakit? Yung ilaw na meron ka, yun yung makakapag-recognize sa'yo sa mundo that you are a Christian, that you are a son of God. Diba? At doon magdedepende yung tao kung gaano kalakas yung ilaw na meron ka, doon kanila makikilala na ito, totoong Kristiyano to. Pero kung ang ilaw mo, aandap-andap, kukurap-kurap, Christmas light, December na, kahit January pa lang, nasabi ko sa inyo. Diba? Makakapag-akay kayo, pero bulag yung maaakay natin. Amen? Bakit? Kailangan nating pagliwanagin. Bakit kailangan natin pagliwanagin? Diba? Di ba nga pag nasa mundo tayo ng... Di ba nga pag yung bahay natin madilim, di ba? Naghahanap tayo ng liwanag. Amin ba? Mga kapatid? O mas gusto nating madilim yung bahay natin? Mas gusto nating madilim para makatipid tayo sa kuryente. Yung bang sitwasyon yun? Paano tayo makapag-aakay ng kaluluwa kung mismo yung ilaw natin aandap-andap na? Di ba? Baka malamang sa malamangan yan, tayo pa yung maakay. Di ba? Naghihingalo na yung ilawan natin, tayo pa yung naakay. Kailangan natin pagliwanagin para, una, makilala nila na merong Diyos. Na sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng kanilang pinagdadaanan, there is God. Nakasama natin. At willing tumulong sa atin. Diba? Kaya nga pinadala si Jesus Diba? Sa gitna ng kadiliman, pinadala si Jesus para magliwanag. Para maalis ang tao sa lusak ng kasalanan. Diba? Para bigyan ng pagkakataon yung mga tao na lumapit sa liwanag. Diba? Kaso sana, wag tayong mga Kristiyano na easy-go-lucky. Diba? Pag may liwanag, lapit tayo. Pag maliwanag na tayo, ay teka lang. Pahinga muna. Lord, pahinga. Maliwanag naman ako, pahinga. Diba? Pangalawa, dahil doon sa ilaw na meron tayo, may pakilala natin na merong Kristo na namatay sa krus para sa kanila at para sa atin. Diba? Yun yung purpose ng ilaw natin dito sa mundo. Kaya nga, let your light shine. Bilang Kristiyano, dapat consistent tayo lagi. Diba? Consistent lagi yung ilawan natin. Huwag tayong maging ningas kugon. Amen? Alam ba natin yung salitang kasabihang ningas kugon? O mga Gen Zs, alam nyo ba yung ningas kugon na sinasabi? Ha? Gen Zs. Alam ba natin yun, ningas kugon? Hello? Ha? Anong katangian ng isang ningas kugon na sinasabi? Diba, pag yung kugon sinilaban, sa una malakas. Diba? Tapos dahan-dahan, hanggang sa mamatay. Diba? Yun yung sinasabi na ningas kugon. Bilang Kristiyano, wag dapat tayong ganun. Wag dapat ganun yung magiging pananampalataya natin. Wag dapat maging ganun yung ilaw na meron tayo. Parang ang pangit Yun yung nakakabulag na ilaw na sinasabi ko. Kasi pansin nyo yung ilaw Pag nakakita kayo ng ilaw na, yung parang, sinong nakakaalam dito ng
Ang tawag na nga dito. Yung navigation na na tower light. Yung mga ilaw na nasa tower na nakaganon sa dagat, gumaganon. Oh, lighthouse, 'yon. 'Di ba? Sino nakakita ng lighthouse? Subukan yung tumitig sa lighthouse na nakakasilaw, danyo't mabubulag kayo. Kaya yung ilaw ng lighthouse, dinidifuse yun eh. Dinidifuse. Para hindi siya gaanong masakit. Maaninag lang nung kapitan ng barko. Ayun, may ilaw doon, lighthouse yun. Maganda siya. Gabay siya ng mga marinero. Kaso ang problema nga lang doon, aandap-andap yung ilaw ng lighthouse. Diba? Hindi siya nakasteady na ilaw. Ganon din ang pananampalatayang Ningas Kugon. Maraming ganon. Dahil sa pandemic, maraming Kristiyanong naging ganon. At ang reality, maraming Kristiyano ngayon namimili na kung sino yung pakikinggan na pastor. Pinipili na lang kung sino yung, si pastor, dito ako. Kita ako kay Pastor Ricky kasi puro blessing ang pinipreach nito. Hindi ito nagpipreach ng repentance, hindi ito nagpipreach ng... Bakit? Kaya gusto niya si Pastor Ricky kasi yun nga, ayaw niyang nasasagasaan yung pride niya. Bakit? Ang isang pastor, pag nag-preach ng repentance, nasasagasaan yung pride ng tao. Diba? At yun yung ayaw na, karamihan sa Kristiyano ngayon, yun yung ayaw. Ayaw na nasasagasaan yung pride. Lalo na pag may mataas yung pinag-aralan. Mas mataas yung pinag-aralan sa pastor. Diba? Ba't ako makikinig sa'yo eh? Engineer ako, masteral pa. 6 na masteral. Ikaw, pastor ka lang. Wow. Diba? Ay, di tingnan natin. Yun yung mga Kristiyanong Ningas Kugon. Diba? Pag may okasyon, diba? Pag may gawain, alive na alive. Pagkatapos ang gawain, patay na naman. Hello? Diba? That is the Ningas Kugon na pananampalataya. Diba? Marami ngayon eh. Kaya yan yung kantsawan sa online, doon sa page na isang na ko, member ako. Yan yung may camping na, camping month na, buhay na naman ang mga kabataan. Pagkatapos ng camping month, patay na naman ang mga kabataan. Hello? Diba? That's the reality. Kabataan ngayon, excited na pag mayroong gawain, pag mayroong out of town. Diba? Yan. Diba? Pero after na nung out of town, punta tayo sa prayer meeting, punta tayo sa Bible study, punta tayo sa outreach. Wala na, patay na. Busy kami kuya, busy. O sige. Pag naabutan kayo ni Lord na busy, sorry na lang din sa inyo. Diba? Hang-harsh mo naman kuya. Diba? Harsh talaga ako magsalita, kaibigan, kapatid. Bakit? Isang beses ka lang pwedeng pumunta sa langit at isang beses ka lang pumunta sa impyerno. At yun yung bilang leader, yun yung ayaw ko mangyari sa atin. Na isa sa atin dito sa loob ng church, bakita mo lumalangoy sa impyerno. Sayang yung pinaghirapan namin bilang leader, sayang yung pinaghirapan namin bilang pastor. Tapos ikaw, sabi nga ng mundo, di ba? Sabi ni Ashley, di ba? Okay lang yan, daddy. Enjoy now, suffer later. Ganda pakinggan, di ba? Pero, the reality, masakit. Enjoy ka nga now. O nga, nag-i-enjoy tayo sa mundo. But after, suffer later. Mas matagal yon. Habang buhay ka nang lumalangoy sa impyerno. Di ba? Sinong naniniwalang may impyerno? Taas ang kamay. Kung naniniwala kayo may impyerno, naniniwala din kayo may langit. Pero siyempre, mas gugustuhin nyo pumunta sa langit. Amen? Kung gusto natin pumunta sa langit, pagliwanagin natin yung ilaw natin. Maging consistent yung ilaw natin bilang Kristiyano. Huwag tayong maging Ningas Kugon.
Bakit pag ningas kugon? Bukod dun, yung katangian ng ningas kugon, alam nyo kung bakit? Pag ikinumpara yun sa tao, ano? Yung isang ningas kugon na pananampalataya, ang katumbas nun na tao, mapagmataas. Ha? Mapagmapataas. Sarili niya lang yung piniplease niya. Ha? Kasi nga, nagiging seasonal siya eh. Di ba? Other term ng ningas kugon is a seasonal Christian. Di ba? May season yung pananampalataya niya, may season yung paglilingkod niya. Paano season? Pag good lang yung season, ha? Yung season ng pananampalataya niya, pag ano lang, pag summer lang. Diba? Pag summer sa ibang bansa, di ba buhay na buhay sila? Kasi nakakagala sila. Ganon, summer. Pero pag ano na, pag autumn at winter, taglagas at saka taglamig, ayan na. Malamig eh. Lord, hindi muna ako mag-church, malamig. Dito na lang muna ako Tapos eto pa, dahil sa pandemic, nauso yung online. Ito yung isang pinagtatalunan ngayon. Ha? Bakit daw? Nagre-reklamo na yung mga pastor, konti na lang yung nag-a-attend ng church service. Mas marami na daw uma-attend ng online. Wala nang pandemic, pero nag-o-online pa rin. Sabi nung isa, di okay lang yun. Kasi at least, kahit sa online, uma-attend siya. Sa tingin nyo, valid or unvalid? Depende sa sitwasyon, kuya. Sige, tama. Depende naman sa sitwasyon. Pero kung ikaw, buo ka, malakas ka, wala kang kapansanan, kaya mong lumakad, pumunta sa church, bakit ka mag-o-online? Diba? Kaya tama yung sabi ni pastor eh. Wag na tayo mag-live. Ha? Huwag tayo mag-live. Kasi pag nagla-live, nasasanay eh. Ha? Totoo naman eh. Tsaka doon sa online, hindi ako naniniwala na, kasi ako mismo experience ko yun eh. Hindi ako naniniwala na yung nanonood sa online, nakikinig talaga, hindi ako naniniwala doon. Habang nag-o-online yun, nagbabrowse ng Facebook yun. Habang nag-o-online yun, naglilinis yun. Minamaximize na yung time niya. Diba? Maximize your time. Ayun na nga lang yung time mo kay Lord eh. Sasamahan mo pa ng ibang paraan. Tapos sasabihin mo, magre-reklamo ka. Andap-andap yung ilaw mo. Diba? Huwag tayong maging seasonal na Christian. Kasi yung impyerno, walang season. Isa lang yung season ng impyerno. Pag nakapunta ka sa impyerno, yun at yun na yun. Impyerno na yun. Diba? Supper na yun. Diba? Suffering na. Bilang Kristiyano, gayahin natin dapat si Daniel. Diba? Nung naging bihag sila Daniel, naging bihag ang bansang Israel ng Babylonia, anong ginawa ni Daniel? Despite ang pagiging bihag niya, naging consistent siya. Diba? Consistent siyang tagasunod ni Kristo, ng Diyos. Diba? Hindi siya, hanggat maaari, ayaw niyang madungisan, ayaw niyang, diba? Ayaw niyang magkasala sa harapan ng Diyos. Dapat maging ganun tayo bilang Kristiyano. Consistent tayo. Anong nangyari? Di ba kinainggitan nga siya? Kinainggitan siya. Kasi mismo yung mga nakapaligid sa kanya, alam kung ano yung ginagawa niya. Alam, pinapakita niya. Kumbaga, pinagliliwanag niya talaga. Diba? Yung ilawan na meron siya. Diba? Ano naman ang ginawa ng Diyos sa kanya? Diba? Dahil sa ganun yung naging attitude ni Daniel, binalik din naman sa kanya. Binigyan siya ng karunungan, tinaas siya sa pwesto. Di ba? Nung tinaas siya sa pwesto, tinest ulit siya. Di ba? Pinaratangan ulit siya. Pero dahil sa pananalig niya, sa consistent na pananalig niya, na ayaw niyang madungisan, ayaw niyang magkasala sa harapan ng Diyos, anong ginawa sa kanya? Niligtas pa rin siya ng Diyos.
Diba? Binigyan siya ng karunungan. Diba? Dapat ganun tayo. Ganun tayo mga Kristiyano. Daniel chapter 1 verse 8. Ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga pagkain at alak na galing sa hari. Kaya't ipinakausap niya kay Aspinas na huwag silang pakainin at painumin ng mga iyon. Niloob naman ng Diyos na siya ay kalugdan at pagbigyan ni Aspinas. Diba? Dahil consistent yung ilaw na meron si Daniel doon sa pananampalataya niya, doon sa kanyang pagtitiwala sa Diyos, binalik din naman ng Diyos sa kanya. Diba? Kinalugdan siya ng Diyos. Diba? Kung bilang Kristiyano, para maging consistent yung pagliliwanag ng pananampalataya natin, consistent yung ilaw na meron tayo, una, maging totoo tayo sa ating pananampalataya. Maging totoo tayo sa ating paglilingkod. Maging totoo tayong tagasunod ni Kristo. Di ba? Kung ano yung aral ni Kristo, ano yung aral sa Biblia, sundin natin, gawin natin. Huwag nating gawin na excuse yung grasya ng Diyos para magkasala tayo. Diba sabi ko nga nung nakaraang linggo, pinalaya na tayo eh. Kung pinalaya na tayo ng Diyos dahil sa grasya niya, huwag nating gawing excuse yung grasya para gumawa tayo ng kasalanan. Kasi napatatawarin naman ako ni Lord. Kaya, Lord, isang beses lang. Diba? Huwag nating gawing excuse. Kasi pag ginawa mo yon, ibig sabihin lang nun, diba? Sinasadya mo na yung kasalanan na yon. Alam mo na ang kasalanan eh. Ginawa mo pa. Dahil sa grasya ng Diyos kasi gagawin mo. Ginawa mo pang excuse. Maging totoo tayo sa ating sarili. Manindigan tayo. Ano ba susundin natin? Standard ng mundo o standard ng Diyos? Kung standard ng mundo yung susundin natin, sinisigurado ko sa atin, kalagitnaan mga kapatid, mamamatay yung ilaw na meron tayo. Pero kung standard ng Diyos, yung susundin natin sa buhay natin, yung standard ng Diyos, yung yayakapin natin, magliliwanag at magliliwanag yung ilawan na meron tayo. Hindi tayo tinawag ng Diyos para mameke. Paano mameke, kuya? Iilaw. Parang tower light. Lighthouse. Diba? Iilaw ng malakas, dandang mamamatay. Iilaw ng malakas, bagkos maging consistent tayo. Diba? Sa bahay nga lang, pag yung ilaw mo, kukurap-kurap, naiinis ka eh. Sakit sa mata. Diba? Ganun din si Lord. Diba? Nasasaktan din siya. Kung tayo marupok, mas marupok si Lord. Bakit? Sa oras na nakakagawa tayo ng kasalanan, nalulungkot ang Diyos sa atin. Diba? Kaya sabi nga, diba? Sabi ni grieve not the Holy Spirit. Diba? Kasama natin yung banal na Espiritu ng Diyos. So kung tayo gagawa tayo ng mga pagkakasala, di ba? Unang-unang nalulungkot, unang-unang nasasaktan, yung Espiritu ng Diyos nakasakasama natin. At pag yung Espiritu ng Diyos nasaktan ng sobra-sobra, umalis yan sa'yo, problema mo na yan. Anong Espiritu yung lilipat sa'yo ngayon? Kasi bakante na ulit eh. For rent, nakalagay na doon. Nakalagay na sa puso mo, for rent na. Kasi wala na Espiritu ng Diyos eh. Ayun naman yung gustong-gusto ni Satanas ngayon. Ha? Tinawag tayo ni Kristo para ipakalat na mayroong kaligtasan, ipakalat yung katuruan ni Kristo,
ipakalat yung pag-ibig ni Kristo. Pakalat yung pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ginamit niya tayo para yung ilawan natin magliwanag at makaakay ng mga kaluluwa sa mundong ito. Amen? At bilang Kristiyano, wag nating kumbaga, ipakita natin na tayo'y totoong Kristiyano. Mamuhay tayo bilang isang totoong Kristiyano, lumakad tayo sa katawan ng Kristo, at hayaan natin yung mundo mismo yung makapag-recognize na you are a Christian, you are the Son of the living God. Sa pamamagitan lang doon, di ba sabi? Ano sabi? Gayon din naman, dapat ninyong pagliwanagin ng inyong ilaw sa harap ng tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Di ba? At papurihan ang inyong amang nasa langit. Kasi kung standard ng Diyos ang sinusunod natin, di ba? Hindi na natin kailangan ipagsigawan na Kristiyano ako. Oy, Kristiyano. Ay guys, Kristiyano ako. Hindi na ganun. Sila na yung makapag-recognize na you are a Christian. Base doon sa kinikilos mo, base doon sa ginagawa mo. Di ba? Kaya nga, malaya na nga tayo, di ba? So kung malaya ka na sa kasalanan, hindi mo na pwedeng balikan. Pagliwanagin mo na yung ilaw na meron ka. Sa buhay natin, yun lang naman yun eh. Kung gusto nating continuous yung pagliliwanag ng ilawan na meron tayo, mamuhay tayo, standard ng Diyos, mamuhay tayo sa katuroan ni Kristo, hanapin natin yan lagi yung mukha ng Diyos. Lumapit tayo sa Diyos. At hindi naman niya tayo bibiguin. Diba? Huwag tayong ningas kugon ha. Na paglapit natin sa Diyos, binigay ng Diyos yung kailangan natin, ay okay na Lord. Sa next summer ulit. Huwag ganun. Kung kayo nga nagsasawa si Lord pa kaya. Kung paulit-ulit na tayong nagkakasala, ay tingin ko naman magkakasala na si Lord magsasawa na rin si Lord sa atin. So today, ayun yung tanong natin sa sarili natin. Nagliliwanag pa ba? Kayo yung makakasagot niyan, kapatid. Tayo yung makakasagot niyan. Kasi, hindi natin pwedeng, sabi ko nga, walang Kristiyano dapat na peke. Walang Kristiyanong peke. Dapat totoo tayo at sincero tayo sa ating paglilingkod. Dahil totoo yung Diyos natin pinaglilingkuran. Buhay at makapangyarihan. Diba? Yan yun eh. Sabi nga nung bilang isang magulang, ito yung nakapukaw talaga sa aking damdamin. May nabasa akong post nung nakaraan. Sabi niya, Christian siya. Na bilang mga Kristiyanong magulang, bukod sa pinapag-pray natin lagi yung ating mga anak, dapat alam din natin kung ano yung ginagawa ng ating mga anak. Beyond. Hindi masama. Hindi masama na minsan pakialman natin yung account nila. Tanungin natin kung ano yung ginagawa nila. Sa school, outside the school. Diba? O ang masaklap yung account natin yung hinahack ng mga anak natin. Para bukat-katin yung mga conversation na meron. Bukat-katin yung conversation natin mag-asawa para sa kanilang mga anak. Bukod sa pinagpipray natin yung, wag nating kaligtang ipag-pray yung ating mga anak. Paminsan-minsan naman, lalo na yung sa mga may mga pangit naman pag may edad, di ba? Masyado namang harsh pag may edad nating mga anak. Paminsan-minsan bukat-katin din natin yung mga accounts nila. Di ba? Sabi nga
tingnan din natin kung ano yung mga pinapanood nila. Diba? Kaya sa bahay, pag akala ng mga anak ko, pag na-close nila yung window, hindi ko na alam kung ano yung mga history na mga pinagbubuklan nila. Sabi nung isa, Daddy, nanood yan ng ganito. Hindi nga eh. Tingnan mo, wala. Sabi ko, lokohin mo na yung sarili mo, pero ako hindi mo ako maloloko. Bakit mo alam, Daddy? Sabi ko, papunta ka pa lang. Sabi ko gano'n. Diba? Bago ka pa lang sa internet. Sabi ko gano'n. Kahit naburahin mo yan, sabi ko gano'n, matitrace ko yan kung ano yung mga window, ano yung mga site na inopen nyo. Ha? Dapat bilang Kristiyano, totoo tayo. Diba? Ang mundo marami ng peke sa mundo. Kaya nga marami ng peke ang Christian eh. Diba? Nahuhumaling sila sa magagandang mga, pero at the back, maraming Kristiyano ayaw na makinig sa sa resurrection. Ayaw na makinig sa repentance. Ayaw na makinig sa judgment. Anong gustong pakinggan? Puro blessing na lang, blessing. It's all about money. Pero sinasabi sa Biblia, di ba? Huwag nating mahalin ang kayamanan. Huwag nating mahalin ang mundo. Dahil yun yung magpapabagsak sa atin. At yun yung maglalayo sa atin. Diba? Sa presensya ng Diyos. Bilang Kristiyano, pagliwanagin natin. Maging totoo tayo. Ngayon pa lang, anuhin na natin. Sino bang susundin ko? Mundo o si Kristo? Diba? Maging totoo tayo. Diba? Huwag tayong maging seasonal na Christian. Kasi si Kristo, totoo siya nung pumunta siya dito sa mundo. Totoo siya para tubusin ka sa pagkakasala mo. Okay? Pagliwanagin natin yung ilaw natin. Ha? Okay, guys? Maging totoo tayo. Ha? Huwag tayong puro vlog. Ha? Puro vlogger yung sinusundan natin. Paminsan-minsan, sundan din natin yung mga preacher na kapag nagtuturo ng, diba? Masakit pakinggan yung totoo. Diba? Pero yun yung makapagpapalaya sa atin. Yun yung makapaglalapit sa atin sa paanan ng Diyos. Okay? So, sige po. Father God, we thank you. We honor you, Panginoon, sa mga salitang ito. Salamat, Ama, dahil ikaw ang Diyos na hindi nagbabago sa iyong mga pangako. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy naming mapagliwanag, patuloy na umalab, Panginoon, ang aming mga ilawan upang makita ng mundo that you are the living God na aming pinaglilingkuran. You are the living God, Panginoon, na punta dito upang tubusin kami sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Maghari ka sa buhay ng bawat isa, maging consistent, Panginoon, ang liwanag na meron kami mula sa iyo, O God. At tulungan mo kami, Panginoon, na ma-overcome, Panginoon, ang mundo sa pamamagitan ng iyong mga salita, sa pamamagitan ng iyong pag-ibig. At ma-share namin, Panginoon, ang pag-ibig mo sa mga taong nakapaligid sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong kapurihan, ang karangalan, tangkalwalhatian sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.